Okay, let's check the situation on the ground following the landslide along the Davao-Bukidnon Road. News 5 correspondent Bril Montalvo is reporting live from Quezon, Bukidnon. Bril, tell us what's happening there. Hello, magandang umaga sa inyo dyan sa studio. Nandito nga tayo ngayon sa mismo landslide or dito sa kabila. Sa site mismo kung saan nangyari itong landslide dito sa portion ng Davao-Bukidnon Road, dito nga sa bayan ng Quezon. At hanggang sa ngayon ay nagsasagawa pa rin na nasa second day na ng search, rescue and retrieval operation. Ito nga mga rescue team sa paghahanap. Ito nga dalawang biktima ng landslide dito. Ito nga mag-asawang senior citizen na sila Eli at Thelma Ubatay. Noong Sabado nga sa kasagsagan ng pagguho ay tiyempong dumaan sila at pauwi na sana sila sa kanilang bahay. At yun, natabunan sila ng lupa sakay ang kanilang tricab. At sa ngayon nandun yung mga rescuer doon sa ground zero kung saan nangyari ang landslide at patuloy nilang hinahanap itong mag-asawang biktima. Bril, so up to now may possibility pa na may survivor kasi in word the rescue pa rin nandun eh. Yun nga ang sabi ng mga rescuer na hindi pa rin nila isinasantabi itong word na rescue kasi nga possible na buhay pa, hindi pa nila isinasantabi na posibleng buhay pa itong dalawang rescuer sa pamamagitan na nga lang ng isang himala. Although maliit na lang daw na chance na mabubuhay pa itong dalawang biktima. Pero yun nga, hoping pa rin itong mga rescuer na matatagpuan pa sila buhay. Alam nyo, nakausap din natin itong isa sa mga anak nitong mag-asawang senior citizen na biktima. At ang sabi nga nila na handa na daw sila at tanggap daw nila kung ano man ang kinahinatnan ng kanilang mga magulang. Pero ang hiling nila ngayon na sana ay makita na ang katawan ng kanilang mga magulang. Kung patay naman, ay ibibigyan nila ng disenteng burol man lang ng kanilang mga magulang. Bril, nakikita namin kasi sa video kung saan naguhukay yung mga rescuers, no? Parang may green na sasakyan. Yung ba yung sasakyan ng dalawa? Oo, tama ka nga dyan. Yun yung sasakyan nila. Ito nga bao-bao. Dito, it's local term bao-bao o tricab. Itong tricab, yun yung sinakyan nila. Pauwi na sana sila from Quezon, nagtitinda sila ng gulay at pauwi na sila bandang alas 8 nga ng gabi nung Sabado nang natsyempong gumuho itong daan at nandoon sila na dumadaan, bumabaybay dito sa kahabaan ng Davao-Bukidnon Road kaya natabunan sila ng lupang gumuho. Nako, Bril, ako naman I wanna know kung meron ng initial assessment yung mga engineers dyan dahil yung kalye na yan ay malaki yan yan yung link na yan na doon sa, ang tawag dito, sa Northern Mindanao and Davao Region. So lahat dyan dumadaan. Ngayon, di ba, ano yung alternative na ruta doon? Gaano kalaki yung estimated na damage? Yes, tama ka nga dyan, Angela. Ito nga dito sa aking likuran, yan yung mismong landslide area. So nasa 6 lanes itong Davao-Bukidnon Road dito nga sa bayan ng Quezon at nasa 5 lanes itong halos 5 lanes ng 6 lanes dito ay kinain na, nilamon na ng lupa itong landslide at may mga alternative route naman na pwedeng pagdadaanan ng mga motorista, especially itong mga bus, pampaserong bus from Davao City to Cagayan de Oro City and vice versa. Pwede silang dumaan sa mga alternative route sa mga kalapit na bayan dito. Dadaan sila ng Davao del Norte, yung isang route naman is dadaan ng North Cotabato. Medyo may kalayuan nga lang itong alternative route. Pero ayun nga sa LGU dito, nakausap natin na dito kasi hindi pa natin nakikita yung mga presence ng DPWH dito sa lugar. So nakausap natin yung LGU kung ano yung gagawin nila. Ay maggagawa sila dito sa parte ng bukid, dito nga sa gilid ng kalsada ay maghuhukay na naman sila, maggagawa na naman sila ng panibagong daan para sa bagong daan nga dito sa Davao-Bukidnon Road. Bril, looking at the video also, nakikita namin kasi from our point here yung
yung part na bumigay, parang straight down na binitak na bundok yan or yeah, parang binitak lang siya. Now, ang question dito is, will they check yung other parts nitong road kung safe or strong or safe siya? Kasi kung gumuho tong part, any part of that area, pwede rin bumigay. Yes, tama ka nga dyan. Yun nga yung sabi dito ng LGU na susuruin nila kasama itong taga MGB, Mines and Geosciences Bureau, at other concerned agency para tignan to at inspeksyonin itong buong daanan ng Davao Bukidnon Road. Baka may mga ibang daan din dito, kalsada, na baka maulit na naman yung pagguho. Nako, Bril, baka check mo nila, baka substandard yan. Baka tinipid na naman ang budget. Oo, yun nga yung haka-haka dito ng mga residente sa lugar. Baka substandard kasi kung makikita nyo dito sa itong kalsada, medyo napakanipis itong semento. So yun yung haka-haka ng mga residente dito na baka na landslide at kinurakot na naman itong daan. Although napakatagal na daw itong daan, almost 2 dekada na daw itong daan. Yun nga, di ba kanina sabi ko, vital link yan Yeah, from between Northern Mindanao and Davao regions at yung mga products, yung mga goods from Davao na dapat i-export sa South China o Southeast Asia at saka China ay diyan dumadaan. So if ever there's going to be a big impact, big significance yung mobility at saka commerce ng yung daanan dyan, di ba? Dyan sa area na yan. So, alam mo na ba yung, parang sabi mo nga kasi kanina, yung DPWH, wala pa dyan eh. Kasi I was wondering kung baka pwede natin malaman yung timeline nila na maayos yan, di ba? Kapag nahanap na natin yung mga iba natin hinahanap dyan na survivors, di ba? So, ano yung timeline nila para maayos yan? Dahil it's going to be big, significant talaga yung impact nito sa mobility and commerce. Yes, tama ka nga dyan, Angela. Ayun nga sa LGU dito, it's a long process pa daw itong pagkukumpuni nitong daan. So, aabot pa daw ng 6 na buwan hanggang 1 taon ang pagkukumpuni nitong nasirang daan dito bago madaanan ulit. Kaya ang plan B nitong LGU dito sa Quezon at Bukidnon is maggagawa na naman sila ng daan dito nga sa gilid ng bundok para na rin while ongoing itong construction ng nasirang daan na gumuho may madadaanan itong mga motorista, especially mga bus, mga sasakyan, mga cargos na may dalang mga pagkain from Cagayan de Oro City to Davao City and vice versa. Kasi ito lang yung daanan dito na medyo malapit at lessen yung hours para pupunta doon sa Davao and Cagayan de Oro City. Kung normal na itong daan dito, ang travel time nasa 4 to 5 hours. Pero sa ngayon, dahil nasira ito, aabot daw ng 8 to 10 hours ang travel dito from Davao City to Bukidnon. To Cagayan de Oro City. Pero Bril, last na meron ba tayong nakita din na inspection, initial assessment sa iba pang areas affected din ng landslide? Angela, ayun nga sa LGU ay tatapusin muna nila itong paghahanap sa 2 senior citizen ng mag-asawang biktima bago sila mag-inspection sa iba pang area ng lugar. One at a time lang po, Angela. Okay, sige. Maraming salamat kay Bril Montalvo na nag-uulap dyan sa Quezon, Bukidnon. Ingat kayo dyan.